Hello, ciao ragazzi. Buongiorno from Milano. Paano ko nga ba uumpisahan yung aking kwento tungkol sa aking sakit na medullary thyroid carcinoma. Ayan. Ito, naoperahan na ako, ayan, last December 2024. Ngayon is, nag-check up ako kahapon, or yung mga follow-up na check up ko, every 10 months, kailangan ko na ako ng dugo. Tapos is, ultrasound uli after ng aking operation, yun, nag-ultrasound uli yung aking so far okay naman. So, paano nga ba ako nagkaroon ng thyroid cancer? Hindi ko rin alam. Kasi nga, nung bata pa ako, may nakakapana ako ditong kulani. Ayan. Tapos, nung college ako, first year college, nagka-lecture rin ako. Tapos napapansin ko na meron akong parang Adam's apple. Sabi ko po, feeling pogi ako. Kasi nga is, meron ako ditong parang tawag nun, Adam's apple. So, wala. Okay lang. Wala naman ako nararamdaman. Naglalaro ako. Nagpalarong pambansa ako. Player ako ng taekwondo. So, talagang yung katawan ko is maliksi dahil maraming labanan at training yung aking pinagdaanan. Nung pumunta na ako dito sa Italia, wala rin naman ako nararamdaman eh. Siguro nga malakas pa yung katawan ko. Siyempre, trabaho dito, kuskus, ganun. So, wala akong nararamdaman. Lately na lang, ng 2010, nagkaroon ako galing ako Norway. Tapos lumipat ako dito, nagkaroon ako ng allergy. Wala na, tuloy-tuloy na yung allergy ko 2010 hanggang 2025 na ngayon. Pero ngayon, napapansin ko, parang bumaba na yung aking allergy. Pero talaga nung una talagang 2000, dumating ako ng Italia is 2006. Siyempre yung mga pagkain ko na is hindi na siya masustansya dahil nga sa pagtitipid, dahil malaki yung value ng pera, euro to peso. So, yun, doon ko na siguro nakuha. Dahil wala naman sa lahi namin na mayroong goiter o whatever. Wala akong, mama ko, 84 years old, walang maintenance. Si papa, okay, 83, may sakit na high blood, diabetes, siyempre sa pagkain. So, tapos last year, dito na napansin na meron na ako ditong bukol. Sabi ko is, nakapapansin ko siya, sabi ko lumalaki yung aking Adam's apple. At tapos, yung una ko talagang nararamdaman, 2010 nagsimula yung aking talampakan. Masakit dito sa sakong. Ito, ano nga ba? Yan yung sakong, ayan dito sa baba. Yan yung masakit. Tapos sabi ko siguro tumataba ako. So nagsimula na akong nag-diet. So may something wrong na talaga sa loob ng aking katawan na hindi ko maintindihan. Kaya nagsisimula na ako mag-diet. Hindi na ako nakakatulog. Sabi ko, stress na siguro. Maraming isipin sa Pilipinas. So, yun. Doon nga na siguro siya nagsimula. Siyempre yung stress. Tapos noong unang taon ko nga dito is matipid ako sa pagkain at punong-puno na trabaho Monday to Sunday. Kaya ayun, yung aking thyroid carcinoma. Unang video ko ito kasi hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin. So, ikakwento ko yung mga iba ko pang experience para kung may nararamdaman kayong something sa inyong katawan, nagpa-abdominal pain, na ako, nagpa-ultrasound na rin ako, lahat, tawag dito, pap test, kuha ng dugo, x-ray ng kasi something na mabigat sa loob, yung madali kang uminit yung ulo mo,
Tapos is parang hindi mo maintindihan yung sarili mo, yung nararamdaman mo na something inside may mabigat. So hindi ko alam ngayon yung sakit ko, pero something na may sakit talaga akong nararamdaman. So nagda-diet na ako, nag-ano ng ginagawa ko, pag-inom ng kung ano-anong mga luya, lahat na ng kung anong mga inflammation sa katawan, sinusunod ko na kasi nga something pero wala namang sa dugo, normal, no? Yun, nung nakita na nga yung bukol ko dito sa liig, sabi ng amo ko is ipa-ultrasound ko. Nung in-ultrasound, yun nga, may nodule na nakita na nasa 2 cm. Malapit na siyang 2 cm. Sabi ng amo ko, ipa-biopsy ko na daw within that year, last year, ng 2024. Nakita kasi ng kaibigan ko is meron siyang bukol. Sabi niya, Army, ba't may bukol ka sa leg? No, hindi, Adam's apple lang yan. Tapos yun nga, napansin ko talagang ganun ako, malaki na dito. May mga video pa ata ako na nakuha dito nung may bukol ako dito. So, i-upload ko dito sa ating video. Tapos, para maging aware sa mga kapwa ko OFW na hindi natin pinapansin yung mga nararamdaman natin. So, para hindi mahuli ang lahat, so kailangan nating magkaroon talaga ng test na Kasi sa akin, hindi ko iniisip na thyroid. Yun pala, thyroid cancer siya. So far, okay naman yung aking test ngayon. So, sa susunod natin na mga video, sa mga may nararamdaman na mabigat sa katawan, yung nandun na yung anxiety, na hindi mo alam kung anong gamot yung inom mo. Kasi ako, maano rin naman ako sa gamot ayaw ko rin mag-inom na kung ano-ano klaseng gamot. Hanggang sa, nung napag-bike ko is, napaano yung aking, dito, napaganon ako. Ang sakit, grabe yung mga buto-buto ko, ang sakit na. Sabi ko, something wrong talaga sa katawan ko. Siguro tumaba ako, sabi ko, nagpapayat ako, jogging, balik exercise. Wala, masakit pa rin yung talampakan ko. Yun pala, tumataas na pala yung aking calcitonina na tinatawag. Yun pala yung, kung sa kidney is creatinine. Ito pa yung, pag sa thyroid pala is mga hormones. Yun pala tawag nun is calcitonina. Nung i-check doon yung mga TF4 or 3, tapos triglycer, daming mga chat-chat na hindi ko maano na term. So, yun, nung doon, nalaman na mataas yung aking calcitonin, talagang nasa 1,000 something yung niya. Kaya doon nalaman. So, nagpaano rin ako ng kidney, lahat ng test dito, mabuti nga lang dito sa Italia, dito sa Milan. Maano talaga yung mga doktor. At yung medical dito is talagang maganda. Dahil nga nagbabayad rin kami ng tax. So, yun. Nung sinabi sa akin na nung na-biopsy, sinabi ng doktor na urgent, within 20 days dapat matanggal yung aking opera sa liig. Kaya, yun, sa ospital naman, sige, nagtawag sila sa akin. Tapos is, yun na nga, kahapon is, pang after na ng operation, meron na akong mga so far is okay naman. So, sa susunod na video, kung may mga tanong pa kayo at may mga gusto kayong malaman kung tungkol sa naging experience ko, gagawa uli ako ng video tungkol sa rare carcinoma. Kaya hindi ko rin alam kung paano siya ako nito nagkaroon. Okay, ciao ragazzi, and thank you for watching, and till next time sa pagkukwentuhan natin tungkol sa may mga experience dito sa thyroid carcinoma. Ciao!